Nagsimula ang episode sa isang bangungot ni Kafka Habino. Sa kanyang panaginip, makikitang tumatakbo sila ni Mina Ashiro sa gitna ng kaguluhan habang wasak na wasak ang lungsod ng Tokyo sa ilalim ng atake ng isang kaiju. Ang paligid daw ay puno ng usok, sirang gusali, at sigawan ng mga taong nagsisitakbo para sa kanilang buhay. Habang patuloy silang tumatakas, bigla raw huminto si Kafka dahil nadapa si Mina at nakita niya itong umiiyak at natatakot. Sa panaginip, inilarawan na unti-unti raw siyang nagbago, ang kanyang balat ay tumigas, ang kanyang anyo ay naging dambuhala, at sa isang iglap ay naging siya mismo ang Kaiju number 8. Nang makita siya ng mga army ng Defense Force sa ganitong anyo, tinutukan siya ng baril at naghandang paputukan ito anumang segundo. Isa sa mga naroroon ay si Mina, na suot ang kanyang opisyal na uniforme bilang miyembro ng Defense Force. Nakita raw ni Kafka na nakatingin ito sa kanya nang may matinding hilakbot, tila handang itutok ang baril sa kanya bilang kalaban. Dahil dito, hindi niya napigilan ang pagsigaw, bagamat sa panaginip ay tila wala siyang boses. Sa kalagitnaan ng kaguluhan sa panaginip, bigla raw siyang nagising. Tumambad sa kanya ang kisame ng selda habang siya ay humihingal, puno ng pawis, at tila hindi pa rin makawala sa bigat ng kanyang napanaginipan. Doon ipinakitang nasa loob pa rin siya ng isang mataas na seguridad na kulungan, 5 araw na ang lumipas mula nang maganap ang insidente sa Director General na si Shinomiya. Hindi raw niya alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya, kung siya ba ay palalayain, ikukulong habang buhay, o tuluyang pupuksain. Ipinadala ang kanyang mga kasamahan sa 3rd Division sa iba't ibang unit para sumailalim sa espesyal na pagsasanay. Ang hakbang na ito ay bahagi raw ng muling pag-aayos ng Defense Force upang mas maging handa ang bawat sundalo sa paparating na panganib mula sa mga kaiju. Una raw na ipinakitang ipinadala sina Reno Ichikawa at Iharo Furuhashi sa 4th Division, isang unit na kilala sa bilis ng pagresponde sa mga kaiju threat at sa kanilang mahusay na koordinasyon sa team tactics. Sina Haruichi Izumo at Aoi Kaguragi ay inassign naman sa 2nd Division na itinuturing bilang isang technically advanced na grupo, mas nakatuon sa intelligence gathering at precision type assaults. Ngunit ang pinakakapansin-pansin raw sa lahat ay ang assignment ni Kokoro Shinomiya, ang pinakamalakas sa bagong henerasyon ng Defense Force. Siya ay ipinadala sa 1st Division na kinikilala bilang pinakamakapangyarihan at pinaka-elite sa lahat ng unit. Dito raw naka-assign ang pinakamataas na ranked officers at ang mga sundalong may combat output na lagpas sa ordinaryo. Matapos may talaga si Kokoro Shinomiya sa 1st Division, agad daw siyang nagtungo sa kanilang base upang makilala ang kapitan nitong si Gen Narumi. Pagdating niya sa headquarters, nagulat daw si Kokoro sa nadatnan niya. Sa halip na isang istriktong sundalo, nakita raw niya si Gen Narumi na nakahiga sa gitna ng isang makalat na kwarto, nakasuot ng casual wear, at abala lamang sa paglalaro ng video games. Ang paligid ay puno ng energy drinks, kalat ang mga wires, at tila walang bahid ng disiplina o profesionalismo. Halos hindi siya pinansin ni Jen na tuloy-tuloy lang sa pagmamando ng kanyang karakter sa laro. Ngunit habang nanunood pa si Kokoro ng may halong pagkadismaya, bigla raw tumunog ang Kaiju alert. Sa isang iglap, nagbago ang aura ni Jen, mula sa pagiging tamad at walang pakialam, naging alerto at seryoso siya. Tumayo siya kaagad at inutusan ng buong unit na maghanda para sa operasyon. Mabilis at eksakto raw ang kilos ng bawat miyembro, walang nasayang na oras. Sa mismong operasyon, ipinasilap ang totoong kalibre ng 1st Division. Ikinwento na isang malaking kaiju ang umatake sa lungsod, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan sa unit ni Jen, sa loob lamang ng ilang minuto, na-neutralize nila ang halimaw. Ang bawat sundalo raw sa team ay may combat output na lagpas 40% na siyang nagpapakita kung gaano kataas ang kanilang antas kumpara sa mga regular na sundalo. Gumamit sila ng precise tactics, advanced weapons, at team coordination na parang isang well-oiled machine. Matapos ang matagumpay na operasyon, agad daw bumalik si Jen sa base at agad chinek ang kanyang phone para sa balita na para bang walang nangyari. Doon ay narinig daw ni Kokoro na nagrereklamo ito, ani Jen, kahit ilang beses siyang magligtas ng lungsod, si Mina Ashiro pa rin ang laging binibigyang papuri ng media. Halatang may halong inggit at inis si Jen, ngunit sa likod ng kanyang mga biro at kabalbalan, dama pa rin ang kanyang dedikasyon bilang leader ng 1st Division. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu. Lumipas ang 5 araw matapos ang insidente at ipinatawag si Kafka sa tanggapan ng Director General. Sa kanyang pagpasok, agad niyang napansin ang tensyon sa paligid. Nakaupo sa harap ang Director General at sa kanyang tabi ang kapitan ng 1st Division, kabilang na si Vice Captain Eiji Hasegawa, at sa gilid ay naroon rin si Kokoro Shinomiya, na seryoso ang tingin sa kanya.
Tahimik raw si Kafka habang inaantay ang sasabihin ng matataas na opisyal. Kalaunan, nagsalita si Director General Shinomiya. Ipinahayag nito na, matapos ang masusing pagsusuri at deliberasyon, na pagdesisyonan ng Defense Force na hindi patayin si Kafka, sa kabila ng pagiging isang kaiju. Ayon kay Shinomiya, nakita nilang sa halip na maging panganib, si Kafka ay maaaring maging sandata laban sa mga tunay na kalaban ng sangkatauhan, ang mga kaiju. Ipinahayag rin na opisyal nang itatalaga si Kafka bilang miyembro ng 1st Division, ang pinaka-elite na unit ng Defense Force. Sa ilalim ng unit na ito, sasailalim siya sa direktang pamumuno ni Captain Gen Umi at ng kanyang Vice Captain na si Eiji Hasegawa. Habang inihahayag ito, ramdam daw ni Kafka ang bigat ng desisyon. Bagamat hindi siya pinatay, malinaw sa kanya na hindi ito simpleng pagtanggap. Malaki ang pananagutang nakaatang sa kanyang balikat. Alam niyang hindi pa rin siya lubusang pinagkakatiwalaan at ang kanyang presensya sa 1st Division ay may halong pagdududa mula sa iba. Taimtim na nakiusap si Kafka. Aniya, nais niyang patunayan na isa pa rin siyang tao na hindi siya kalaban. Nais niyang maglingkod sa bansa sa kabila ng pagiging kaiju. Ngunit malamig ang tugon ni Jen, ipinahayag nito na wala siyang pakialam sa mga salita. Sa unit na ito, resulta at performance lamang ang batayan. Idinagdag pa ni Jen na sa sandaling mawala sa kontrol si Kafka at maging banta, agad siyang papatayin sa mismong oras na iyon. Tinawag pa siyang parang disposable na gamit. Samantala, ipinakita si Kokoro sa kanilang magarang bahay. Suot ang kanyang combat suit habang nakatitig sa isang lumang larawan ng kanyang ina. Ipinahiwatig raw ng tagpong ito na handa na siyang harapin ang responsibilidad bilang mandirigma, malayo na mula sa dating batang humahanga lang sa kanyang ina.